Ito mga preno, roasted, napupud ang kanyang ngipin dito sa transmission ng engine sprocket. Kaya hindi na siya gagana. Tinitry namin welding, isang araw lang nakaya ng welding na wala rin, nasira. Kaya walang joist dito mga friend, kundi yan na lang, i-overhaul, palitan, bilihan ng bago. Wala na, oh. Hindi na gumagana. Kay putol na. Isang araw lang nakaya isang welding. Wala, pudpud na, wala nang ngipin, oh. Kita niyo mga friend. Kaya ito mga friend, i-overhaul natin, palitan natin ng bago. Okay, tara na. Ito mga friend, i-overhaul ko na mga friend. Latang joist palitan kasi siya ng counter shafting. Kailangan overhaul. Kaya wala tayong magawa. Ginamit ko gani strategy na welding temporary, pero kahit welding din yan nakaya. Kaya itong ginawa ko mga friend, overhaul, bilihan ng bago. Ito mga friend, tingnan yung nangyari sa counter shafting ko. Yan, sa may engine sprocket yan. Napudpud ang kanyang ngipin, kaya hindi na tatakbo motor. Kahit nag-ikot, hindi na yung gagana, hindi na yung tatakbo. Kaya pareha sila ng engine sprocket, napupud ang ngipin. Yan, kita nyo, wala na ngipin yan sa gitna. Yan, sa gitna. Kaya yan, ini-welding ko yan, hindi rin nakaya. Kaya wala tayo. Kaya ito, pinungkag ko mga friend. Ito mga sabi ko sa inyo mga friend, kung motorista ka, kung gusto mo maging motorista, kailangan prepare mo sarili mo na marunong kang mag-ayos, kahit kaya mo lang gawin ang sarili mong motor. Para kung emergency, masiraan ka, ikaw na lang ayos gagawa. Imbisang ibayad mo sa labor, magawa sa shop, gagamitin mo na lang pangbili ng pisa katulad niyan. Ito mga friend, yan ang counter shafting yan. Binilihan ko siya ng bago. Itong bagong binili ko mga friend, ito, yan, counter shafting yan, ang bagong binili ko. Yan, bago yan. Itong naman ang luma. Itong luma mga friend, yan, napupud ang kanyang ngipin. Ito ang bago. Kaya itong ilalagay ko naman bago kong bili. Kaya mga friend, pasensya na kayo, medyo madilim kay gabi na kasi hapon ko na ito kasi na overall pinungkag. Nabutan ako ng gabi kasi nagpunta pa sa labas para magbili ng counter shafting, yung yung nasira. Hapon ko na nabili sa labas. Tama mga friend, kung marunong ka lang mag-ayos ng motor mga friend, mag-overall, ibabayad mo sa labor, ibabayad mo sa mekaniko. Kung marunong ka, hindi ka na makabayad, ikaw na lang gagasto. Yung babayad mo, ibili mo na lang yung items na nasira sa yung motor. Katulad sa akin, ako lang nag-ayos. Imbis sa yung 1,000 na ibili ko ng counter shafting, na kung hindi lang ako marunong, mapunta pa yun sa labor. Kaya buti kung marunong ako konti-konti, kaya ito ako na nag-ayos. Tandaan nyo na ang aking ginagawa mga friend, para kayo ay matuto. Kailangan man tayo ay galing sa walang alam. Bago pa tayo natuto, tayo ay kailangan manood tayo ng gumagawa para tayo ay matuto. Mga friend,
huwag niyo kalimutan i-like, i-follow, i-share ang aking page sa YouTube Nor TV para lahat tayo matuto. So, nag-in-overtime kayo mga friend para bukas ay tuloy naman ang biyahe. Kahit gabi tinitira ko yan para paano. Kasi madali man lang yan friend, kung marunong ka lang, madali man lang yan mag-ayos. Hindi man yan matagal. Madali man yung ginagawa. Hindi man yan abot ng ilang oras. Simple, kadali-dali lang yan kung marunong ka. Ito mga pre. Sana lahat tayo mga friend matuto ng gumawa kahit kaya natin, sarili natin motor ang kaya natin gawin, okay na yun. Importante sarili natin ay alam natin yung motor na kung ano sira ay alam natin kung paano natin ayusin. Yan ang importante mga friend, matuto tayo sa lahat ng gawain. Kung may motor ka, isa pa friend, pinaka-importante dyan kung matuto ka, depends mo sa sarili mo. Halimbawa, may kapitbahay mo na siraan. Siyempre, dalhin pa yan sa mekaniko kaya shop. Turuan mo na lang paano ayusin. Makatulong ka pa sa kapitbahay mo, makashare ka pa sa kanila. Huwag tayo masyado maging tamad, lalo na kumpara sa atin. Ito ang sinasabi nilang aral na lagi mo dala-dala yan. Kung saan ka mapadpad sa syudad o kaya probinsya, may skill ka na alam, ay dala-dala mo yan. Kaya ito mga friend, tingnan nyo ang ginagawa ko. Ano ba yan mga friend? Ayan yung mga friend sa susunod. Ayan yung mga friend sa susunod. Tuturuan ko kayo ng tutorial na yung clear talaga. Pero sa ngayon, mga friend, lagyan natin ang gasket yan mga pre para matakloban natin. Kaganda nito mga pre kung ikaw mismo mag-ayos ng sarili mo. Magkapi-kapi ka na lang habang gumagawa ka, magkapi-kapi ka. Kung may bisita ka, mag-istorya ka, gumagalawang kami mo, yung ganyan ganito dito. Habang nag-ayos ako, nasa tabi ko ang kape, magkape, ganyan. Parang palipas oras na may pakinabang itong ginagawa ko, ganyan. Alam mo kasi mga friend, itong overall na to, ang bayad sa labor niya tapos 800. Ngayon, kung ikaw na mismo gagawa, kung marunong ka, yung nasira sa motor mo, yung labor na 800, ikaw na, ibili mo na lang ng yung gamit na nasira sa yung motor. Yan ang pinaka-importante dyan yan. Kaya dapat matuto tayo.
Sabagay, yung mga may pera dyan na ayaw nila mag-awak na marumi, mga grasya, ganyan, oil na itim. Sabagay, marami man sila pera. Kailangan hindi sila marunong matuto. Hindi sila matuto. Pero mas importante talaga may alam. Kontra sa walang alam. Yung mga friend. Pasensya kayo mga pre, medyo nakikita niyo yung aking tiyan. Bilog na buwan. Dahil yan sa ano yan. Sa lamig na tubig yan. Mahilig kasi ako mag-iinom ng malamig. Pero kaya dapat magpapayat ng tao. Kita niyo mga friend. Isa pa mga pre, huwag niyo kalimutan i-follow, i-share, i-like ang aking YouTube channel, North TV. Hindi ko na yung nalis itong os na ito mga pre. Kita niyo itong os na itim. Hindi ko na yung nalis yan. Dayahan ko na yan dyan nakadikit. Isa pa pre, kung ikaw mismo gagawa sa iyong motor, pag gusto ka lang, kung linisan mo ang loob, hindi na, bahala ka sa buhay mo kung hindi na. Importante sarili mo naman yung ano, yung ginayos mo. Pero ako, ginalinisan ko masyadong para hindi na siya marumi. Yan mga friend, yan. Kita niyo mga friend, dali man lang mga friend. Yan din lang, hindi man yan basta-basta, hindi man kayo magagkamali dyan, kaya talaga nakano na yan siya. Kumbaga, alam niya, paglagay mo pa lang, alam na niya kung saan yan siya ilalagay. Sa pa mga friend, gusto niyo matuto, habang nag-ayos kayo ng motor nyo, tignan niyo yung aking channel. Tapos tignan niyo, para sundin niyo lang para matuto kayo. Kaya wala man pagkaiba, ganyan talaga yan. Sa actual man, sa cellphone, sana parehas man, ganyan din. Pero sa bagay, mas maganda kasi magkita mo sa actual para malaman mo, madali mo matandaan. Yan. Kala mo mahirap yan ipasok, pero sa totoo lang mga friend, yan mahirap. Madali-dali lang yan. Pero dahil sa may makulit sa likod ko, ganyan, sa lamok, yun, alam mo yung makulit, lamok. Yun. Madali lang yan nilagay. Hindi man yan mahirap mga friend.
Kaya nga pala mga friend, huwag niyo kalimutan i-share, i-follow, i-subscribe sa aking channel, YouTube channel, Nor TV ng Pilipinas. Sa susunod mga pare, tuturo ko sa inyo. By step tayo sa susunod. Susunod ang turo ko sa inyo ito naman, yung paano maglagay ng clutch lining. Kung paano magka-symbol. Para kung marunong na kayo magka-symbol ng clutch lining, another step naman tayo. Bigyan natin ng sapat na panahon yan. Para step tayo. Sa paglagay mga friend, iunahan yung clutch lining bago yan ha. Baka kasi kayong gagawa, iunahan yan tapos ang clutch lining hindi nyo nakalagay, mapagod kayo. Ito madali lang malunta ilagay pero dahil sa madilim, hindi masyado makita kaya ito. Kinachambak ko lang mga friend kung makipasok sa butas ang funnel. Iba kasi magtrabaho, iba kasi ang trabaho sa umaga, yung may araw kaysa gabi. Gabi may kadiliman kasi, katulad ng araw, maliwanag. Na trabaho kasi ng gabi kayo, wala rin akong ginagawa, di ito na lang tatrabawin ko. Habang pangkapi-kapi, nagkakapi-kapi ito, yung trabaho ko muna. Kaya tuloy-tuloy lang ang trabaho mga friend. Dali lang yan.
So mga pre, ginagpitan natin para sure mo. Nagpit na yan pero gina-check ko lang bago takluban ulit. Okay, takluban natin mga pre. Kailangan natin ng mga bolt mga friend. Pitan natin mga friend. Ito ang sabi nila rubber guide mga friend. Lagyan natin yung kabilang rubber guide. Lagyan natin yung black.
Ito paglagay ng black mga friend, madali lang to. Inalagay man lang yan, wala ginasi-asin sa ano, black. Okay, dali. Ano lang yan. Tapos sunod natin yung inner head mga friend. Ito, ilagay natin na itong inner head mga friend. Lagyan natin yung mga bolt niya mga friend. Sa pala mga friend, bago kayo magplano matuto, paggawa ng itong mga motor, pag-overall, kailangan kumpleto kayo ng gamit. May mga tools. Kailangan mga friend, may tools kayo. Di ba mga friend, kadali-dali man lang ilagay. Kaya kapag may pitang ko na mga friend, bukas ko lang ilagay sa kanyang katawan. Bukas ko lang tapusin. Siyempre magpahinga muna ako. Okay na yung mga friend. Ikakabit lang yan. Ngayon, dito tayo sa timing chain mga friend. Yan. Lagyan natin yan. Kailangan yung punal na yan mga friend, makapantay dyan sa araw na yan. Tapos doon sa taas may araw rin yan. Kaya ng timing yan, kailangan makapantay yung mga friend. Kailangan pantay-pantay na yan. Yung mag-timing ka,
Kaya kailangan pantay-pantay guhit na yan. Doon sa aro yan. Hanggang sa baba yan. Yan, yung punil na yan, yan. Yan, kailangan straight yan sila lahat yan. Pantay-pantay sila. Okay, tapos na yung mga friend. Di ba mga friend, kadali lang. Ito, nakadikit na natin mga friend. Kaya ito mga friend, tapos na tayo mga friend. Nakadikit na. Pwede na magbiyahe mga friend. Huwag niyo kalimutan mag-follow, mag-share, mag-like. Hanggang dito lang mga friend.